Samantala, iba pang mga economic leader at representatives ng APEC mula sa bansang Peru, Russia, Singapore at Japan dumating na sa Pilipinas para sa unang araw ng APEC Economic Leaders Meeting. Ang buong ulat ihatid naman sa atin ng aming kasamang si Sweden Velado live. Maraming salamat sa iyo, Princess. Kinumpleto ng pagdating ni Japan Prime Minister Shinzo Abe bago mag-alas 10:30 ng umaga kanina ang attendance ng nasa 21 mga pinuno at kinatawan ng APEC para sa ika-23 APEC Economic Leaders Meeting ngayong araw. Kasama ni DPWH Secretary Rogelio Singson, si Philippine Ambassador to Japan Manuel Lopez na sumalubong kay Abe. Sa bilateral meeting ni Japan Prime Minister kay Abe kay Pangulong Aquino ay inaasahang lalagdaan ang kauna-unahang kasunduan na direktang mag-donate ang Japan sa Pilipinas ng mga kagamitang pangmilitar gaya na lang ng sasakyang panghipapawid. Bago naman ang pagdating ni Abe ay lumapag sa bansa, eksaktong alas 10:15 ng umaga si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong kasama ang kabiyak na si Madam Ho Ching, lula ng Gulf Aircraft. Sina Health Secretary Janet Garin at Foreign Affairs Undersecretary Linglingay Lacanlale ang nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanila. Bukod sa AELM, nakatakdang dumalo si Long sa APEC Business Advisory Council o ABAC para sa isang dialogo. Makakasama niya naman ang ilan sa kanyang mga opisyal mula Ministry of Trade at Ministry of Foreign Affairs sa bilateral meeting kay Pangulong Aquino. Princess, dakong alas 8 ng umaga naman ay dumating sa bansa si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev na sinalubong nila Presidential Advisor Ronald Llamas at Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta. Siya ang ipinadalang kinatawan ng kanyang bansa, kasunod ang ulat na hindi na nga makakadalo si Russian President Vladimir Putin upang mas pagtuunan ng pansin ang mga isyong kinakaharap ng kanyang bansa gaya ng patuloy na ginagawang investigasyon sa bumagsak na Russian Metrojet aircraft sa Egypt. Gayunman, tiwala si Foreign Affairs Undersecretary Laura Del Rosario na malaki ang maiaambag ni Medvedev sa mga pagpupulong na tatalakay sa mga isyong pare-parehong apektado ang bawat kasaping ekonomiya ng APEC tulad ng climate change, seguridad sa pagkain at pagpapalakas ng mga maliliit na negosyo. At kaninang alas 4:30 ng madaling araw, lumapag naman sa bansa si Peruvian President Ollanta Humala. Isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang working visit sa bansa ay mas paigtingin pa ang relasyon sa pagitan ng Peru at Pilipinas. Nais din tiyakin ni Humala, Princess, na nananatiling matatag at malakas ang commitment ng Peru sa APEC, lalo pat ang kanilang bansa ang mag-host ng APEC sa susunod na taon. Mula rito sa Pasay City para sa APEC 2015, ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan.